Yan po dapat ang maunawaan po natin, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa ibang mga mananampalataya, ang salitang krus ay kamangmangan sa kanila. Ha? Sabi sa mga napapahamak, ito'y kamangmangan sa kanila. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga nangaliligtas. Tignan niyo yung mga ibang nagbabasa ng Biblia. Bakit hindi sila naniniwala kay Kristo? Mga minamahal, ang paniwala nila si Kristo, tao lang. Kasi iniisip nila, kung Diyos si Kristo, bet namatay, hindi naman namamatay ang Diyos. Yun ang katwiran nila. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong katubusan sa krus. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawan tao sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat, mga minamahal na tumbos ng ating kasalanan, sapagkat tanging Diyos lamang po ang walang kasalanan. Tanging ang Diyos lamang po ang hindi nagkasala. Kaya kinakailangan magkatawan tao ang ating mahal na Panginoon para tubusin tayo sa ating kasalanan. Sabi po rito, mga minamahal, dapat ang aming ipinangangaral ay si Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Para sa mga Hudyo, hanggang ngayon ang mga Hudyo hindi naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kasi iniisip nila bakit napako sa krus. At tulad ng alam nyo, paniniwala ng Hudyo, katulad ng reliyon ngayon, na naniniwala na si Kristo'y tao lang. Ayun ang kanilang katwiran, bakit daw, kung totoong Diyos si Kristo, bakit daw namatay? Bakit daw napako sa krus? Pero sabi po rito, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sabi rito, ngunit sa kanila na tinawag, maging Hudyo o Grego, si Kristo'y kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos yan. Si Kristo ay karunungan ng Diyos. Isang napakagandang imahe, isang napakagandang paraan ng Diyos, maminamal, para tayo mailigtas sa kasalanan. Ang Diyos ay nagkatawan tao sapagkat kung hindi po magkakatawan tao ang ating mahal na Panginoon, lahat ay mamamatay. Lahat po tayo ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Una-una sa impyerno, pagkatapos ng impyerno, meron pang naghihintay na dagat-dagatang apoy. Sabi po rito sa Hebrews 10:29, merong mahigpit na parusa sa mga tao po, mga minamahal, na yumuyurak at hindi sinasampalatayanan ang katubusan na ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi Hebrews 10:29, basahin po natin. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen. Amen. Yan po sabi ng banal na kasulatan. Gaano kayang higpit ang parusa sa akala nyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Ibig sabihin yung hindi naniwala, maminamahal, sa katubusan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng banal na kasulatan, maraming hindi nananampalataya because the cross of Christ hurts their pride. Bakit maraming hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon Kristo? Sapagkat, mga minamahal, para sa kanila, ang krus ni Kristo, ito po'y nakasasakit ng kanilang kapalaluan, ng kanilang pride. Iniisip nila, mga minamahal, hindi ba kami kayang iligtas ng aming mabuting gawa? Hindi ba kami kayang iligtas ng aming pagiging masigasig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos? Bakit kinakailangan pang bumaba ang ating mahal na Panginoon Kristo para mailigtas ako sa kasalanan? Hindi ko ba kayang iligtas ang sarili ko? Yan po ang katotohanan. Kaya nga sinabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang hinihinging katwiran ng Diyos ay 100%. Kung tayo po'y naging matuwid, hanggang 99 lang tayo. Hindi natin naabot yung 100%. Kasabi ng Biblia, kung idadagdag natin ng Roma 3, Gs at 23, sabi ng Biblia, wala pong nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kung mayroong mga taong matutuwid sa panahon natin ngayon, hindi po nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Umabot lang sila 99%, 98%, pero ang hiningi ng Diyos ay 100% na katwiran. Hindi tayo nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Basahin po natin ito. Dito sa Roma chapter 3 verse 10 and 23. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala,
Wala kahit isa. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahalan dahilan. Kaya namatay ang ating pinakamamahal na Panginoong sa krus ng Kalbaryo para tayo po iligtas sa kasalanan. Sabi ng Roma, Kapitulo 10, talatang 4, sapagat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sasampalataya. Ang gagawin mo lang ngayon, pananampalataya. Sinabi ng banal na kasulatan, Efeso 2:8 hanggang 9, maminamagtalo natin ng 12 hanggang 14. Sabi po rito, naligtas tayo sa biyaya. Sa biyaya tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ang gagawin na lang natin, manampalataya po tayo. At pagkatapos natin manampalataya, huwag na tayong bumalik sa ating kasalanan. Mga minamahal, kasi si Kristo minsan lamang namatay. Pero kung tayo po'y babalik sa ating pagkakasala, sabi ng Biblia, wala nang haing natitira pa para sa ating kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay minsan lamang at ito ay magpakailanman. Sabi rito, Efeso 2:8 hanggang 9, tapos italo natin ng 12 hanggang 14. Ito ngayon po natin sabi ng Biblia. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 8 up to 9, talon sa 12 hanggang 14. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa 9, hindi sa pamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Sa 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginaba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Amen. Yan po ang dahilan, maminamahal, kung bakit tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sinabi ng banal na kasulatan, naligtas po tayo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala tayong pagmalaki. Kahit sabihin natin sa buong bahagi ng buhay natin, hindi tayo nakagawa na mabibigat na kasalanan. Pero ang kasalanan po natin ay hereditary. Pagka tuntong mo ng 7 years old, maminamahal, taglay na po natin ang pagiging makasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung minana natin sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno. Sabi ng isa ng awit, 51 talatang 5, ang kasalanan ay minana po natin, kaya sabi ng Biblia, naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi galing sa ating mga sarili. Kundi ito'y galing sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, nung unang mga panahon tayo'y walay kay Kristo. Hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Tayo'y taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako. Walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Yan po ang kalagayan natin noon, nung wala pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon, sino po yung tinutukoy po rito, maminamal, ng mga kaaway ng krus ni Kristo? Kaya, pakinggan nyo maigi ito, maminamahal. Sino ang tinutukoy na kaaway ng krus ni Kristo, na yung kaninang binasa po natin pambungad ng talata? Nasabi ni Apostol Pablo na ako'y sinasabi ko na may pag-iyak ng iba'y nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Sino po ang tinutukoy niya rito? Una-una, maminamahal, sabi, those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift, and they shall fall away. Una-una, yung mga mananampalataya, maminamahal, na once upon a time naglingkod sa Diyos. Once upon a time, nabuksan ng kalang isip, ang kalang puso, maminamahal, sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi po rito, maminamahal, they shall fall away. Sila po, maminamahal, ay bumalik sa kasalanan. Pagkatapos ng sumampalataya, pagkatapos na maglingkod sa Diyos, bumalik uli sa kasalanan. Sabi ng Hebrews chapter 6, verse 4 up to 6, matutunghayan po natin sino po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na sinasabi niya na may pag-iyak, maminamal, na nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Basahin po natin Hebrews 6:4
hanggang 6. Dito po sa Hebrew, chapter 6, verse 4 up to 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting balita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapahakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Amen. Yan po, maminamalang tinutukoy diyan. Sabi yung those who were once enlightened and have tested of the heavenly gift, naranasan nila maminamal yung pagpapatong ng kamay, naranasan nila maminamal yung sila po ay iningatan ng mahal na Panginoon, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan nila maminamal kung paano binago ang buhay nila, pero sabi po rito, sila po ay naiwalay sa Diyos at sila po maminamahal ay hindi na nakabalik sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, they shall fall away. Sila po ay tumalikod ng tuluyan. Sabi ng banal na akslatan, sila po ang tinutukoy na nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Sabi ng 2 Pedro 1:9, sapagkat ang mga gayon ay sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na nakikita lamang ay mga nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanilang dating kasalanan. Ito yung mga taong spiritual blind. Yung hindi nila nakikita kung paano binago sila ng Diyos, kung paano nilinis ang kanilang dating kasalanan. Sila po'y spiritual blind. Hindi nila naalala na once upon a time sila'y marumi ang buhay, sila po mga minamahal ay dati magnanakaw, dati pong manginginom ng alak, maraming bisyo, dati walang patutunguhan ng kanilang buhay, ngunit binago sila ng mahal na Panginoon, natagpuan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng banal na gawaing ito, pero tumalikod. Napakaraming ganyang Kristiyano. At ang masama pa dyan, tinatakpan nila yung kanilang pagtalikod sa pamagitan ng pagbubukas ng gawain. Akala nila magiging katanggap-tanggap sa Diyos yung magbubukas sila ng sarili nilang Bible study, magbubukas sila ng sariling banal na gawain. Pag hindi ka pinili ng Diyos, maminamal, huwag kang mangangas. Ang ating beloved pastor, maminamal, kung tutusin, ayaw niya. Maminamal maging mangangaral, ayaw niya maging evangelist, pero wala siyang magagawa kung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Iniwan niya ang kanyang pagiging abogado. Iniwan niya ang pagiging politiko. Iniwan niya, maminamal ang kanyang minahan. Ang kanyang malaking palaisdaan. Iniwan niya sapagkat tinatawagan siya ng ating mahal na Panginoon. Pag tumatalikod siya, pag hindi niya hinaharap yung calling na malapan bumabalik yung kanyang karamdamang insomnia. Hindi siya nakakatulog. 1 oras lang siya kumatulog. 1 oras lang. Hindi siya makatulog. Sabi niya, mahal na Panginoon, mangangaral po ako. Susundin ko ang tawag mo sa akin. Simula noon, tumanggap na ng kagalingan ang ating beloved pastor. Kaya nga, sa ayot sa gusto niya, kinakailangan gampanan niya, maminamal ang pagkatawag sa kanya bilang pastor at bilang evangelista, mga minamahal na calling ng ating mahal na Panginoon. Yung iba hindi Hindi naman sila calling. Kung sakaling tinawag ka, inaakala mong tinawag ka ng Diyos, dapat gawin mo, maminamal ang ginagawa ng ating beloved pastor. Manalangin ka 20 hours a day. Mag-ayuno ka 40 days. Mag-ayuno ka 21 days. Kung kaya mong mag-ayuno, walang problema. Kung kaya mong manalangin 20 hours, manalangin ng 20 hours at 10 hours, pwede, maminamahal, kung kaya mo yan. Pero kung hindi mo kaya, huwag ka nang mangahas. Paglalaroan ka lang ng dyablo, paglalaroan ka lang ni Satanas, ipagwawagwagan ka ng dyablo, maminamahal, kapag hindi mo magampanan ang tungkulin ng isang mangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang tinutukoy po rito na nagiging kaaway ng krus ni Kristo, yung mga taong pong tumalikod. Sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. At ang sabi pa, those Christians whose God is their belly, their appetites on their desire, on their passion. Ang kanilang ninanasa, maminamal yung mga bagay dito sa lupa. Sabi ng Lucas 21 verse 34 up to 36. Basahin po natin, maminamahal. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo na sabi ng Biblia na nalugmok ang puso sa katakawan, kalasingan at pagsusumakit
sa buhay na ito. Yan po ay mga mananampalataya na nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Basahin po natin. Dito po sa Lucas chapter 21 verse 34 up to 36, Datapat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating ang kanilang lahat na nanganan sa ibabaw ng buong lupa. Datapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang malakas sa lahat ng mga bagay. Ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. At upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga ibang mananampalataya na tinutukoy na naging kaaway ng krus ni Kristo. Sabi rito, maminamahal, yung mga nalulugmok sa katakawan at kalasingan, mga mananampalataya, maminamahal, na hindi na nag-aayuno. Wala nang panahon para mag-ayuno, kahit araw ng linggo kumakain. Ay yung mga mangangaral na kapag magkukursada, hindi po nagpa-fasting. Mga minamahal, tayo po'y iminulat ng ating beloved pastor na kapag tayo po'y nagdaraos ng mga kursada, tayo po'y iminulat niya sa pag-aayuno sa panalangin. Pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, sila'y nalugmok sa katakawan, sa kalasingan, pagsusumakit, ukol sa buhay na ito. Naging materialistic sila. Ang kanilang pagsisikap ay ang mga maabot, maminamahal, yung pong mga matataas na antas sa kabuhayan ito. Gusto maging abogado, gusto maging arkitekto, gusto minamahal na maging professional sa sanlibutan ito, pero pababayaan naman nila ang paglilingkod sa Diyos. Hindi masama maging professional. Si Lucas po, maminamahal, ay manggagamot. Si Apostol Pablo po, maminamahal, ay abogado. At the same time, senador. Pero mga minamahal lang, number one priority ay ang paglilingkod sa Diyos. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, dahil sa mga profession, napapabayaan ang paglilingkod sa Diyos. Nagiging Sunday Christian. Marami akong kilalang mga mananampalataya na gano'n, na dahil sa mga profession, nagiging Sunday Christian. Marami mga mananampalataya dahil sa kanilang pagsusumikap sa sanlibutan ito, maminamahal, sabi ng Biblia, sila po ay hindi nakakasunod sa pagdalo. Biro mo, maminamahal, 3 times a week lang ang pagsamba natin, pero hindi pa na magawa ng ibang mga mananampalataya. Binibigyan tayo ng babala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung mababasa po natin dito sa mga gawa, idagdag natin yung gawa, Kapitulo 2, talatang 42 hanggang 47, maminamahal, araw-araw po ang mga Kristiyano noon na nagkakatipon, araw-araw. Kaya itong ating pagtitipon na 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, binawasan na po ng ating beloved pastor yan para tayo po ay makasunod. Pero kung mababasa nyo po ang banal na kasulatan, araw-araw po sila sa mga gawa, Kapitulo 2. Basahin natin, talatang 42 hanggang 47. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 42 up to 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. At ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon, at ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw silang nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Sabi po, maminamahal, kung i-focus nyo yung talatang 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw nandun sila sa bahay-sambahan at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso.
Kaya yung atin 3 times a week, kung tutusin, kulang pa po yan, maminamahal, kung talagang susundin natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yan po ang mga dapat po natin tandaan, maminamahal. Kaya sa gabing ito, buksan niyo po yung mga puso. Dapat hindi nagbabagong ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon.